Alright, isang mapagpalang hapon po o mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa The Shepherds Independent Bible Baptist Church. At ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos, Pastor of the Shepherds Independent Baptist Church, Manalimsim po, Kinubaan, Negros Occidental. Patuloy po tayo sa pag-aaral. We have studied about the approaches, 7 approaches in understanding the doctrine of hell or the doctrine of outer darkness. At nasa pangatlong lesson po tayo ngayong gabi. At ito po ang origin, the 3 origin of the word hell in the New Testament. At saan po ba nanggaling itong salitang hell sa Greek word sa New Testament? In fact, mga kapatid, mayroon pong 3 Greek word translated into English, a word hell. At dito po tayo mag-uumpisa sa ating pag-aaral dito po sa Acts chapter 2 and verse number 27. Ito po ay isang Old Testament passage na kinote po dito sa New Testament. Okay, basahin po natin ang Acts chapter 2 verse 27. Ganito po ang pagsasabi ng salita ng Panginoon. Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Mga kapatid, ito po ay isang talata na kinote po galing sa Old Testament. Ang nagsabi po nito ay si David. At ang kanyang tinutukoy na ang kanyang kaluluwa ay hindi daw iniwan sa hell. Sabi niya, verse number 28, Thou hast made known to me the ways of life. Thou shalt make me full of joy with thy countenance. Ganito po ang pinanggalingan ng word na ito. Ang ibig sabihin nito ay hell na Hades. Ang ibig sabihin ay the realm of the dead. Grave, death, or hell. Right. So, ito po ang unang Greek word na translated into hell. Ito pong Hades. Ano po? Sa pagpapatuloy natin, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, kami po ay nagpapasalamat ngayong gabi sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan po ng Diyos, Banal na Espiritu. Gabayan po ninyo ang aming pag-aaral, maging po lahat, Panginoon, ng mga nanunood at sumusubaybay sa programa ng The Shepherds Independent Bible Baptist Church dito po sa Sipalay City. And we pray, dear God, na kayo po ang manguna sa amin at pumagitna po kayo at bigyan nyo ng heavenly wisdom ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Tuloy po tayo, mga kapatid. Ito po ang unang verse nating babasahin. Ito po ay kinuha at ito po ay kinote galing po sa Psalm 16 verse number 10. Ito po ang pagkasabi ni King David. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. So itong hell na ito ay galing po sa Old Testament at ang pagkabanggit po sa New Testament, ito daw ay galing po sa Greek word na Hades. Ang ibig sabihin, the realm of the dead. Ang Acts chapter 2 verse 27. At ang kanyang cross-reference, mga kapatid, doon po sa Psalm 16 verse number 10. At itong Hades na ito ay sinabi rin dito po sa Revelation 1 and verse number 18. Sabi ng Panginoong Jesucristo, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. So Jesus has the keys of hell and of death. So dito po mapapansin nyo, mga kapatid, na dalawa po ang binanggit. Plural po ang keys, ang mga susi. Ngunit binanggit po rito ang hell and of death. Ibig sabihin, ang hell at saka death, mga kapatid, ay may similarity sa bawat isa, pero sila po ay magkaiba. Okay? Ang hell po dito sa verse 18
ng Revelation chapter 1, ito po ay Hades. Ang ibig sabihin ay realm of the dead. Alright. Punta po tayo sa Revelation 20 verse 3. Sabi po rito, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loose for a little season. So nandito po mga kapatid, sa verse na ito ay ang tinatawag na bottomless pit. So magkaiba po ang lugar ng Hades dito po sa bottomless pit na ito. Ito po ay ang destination ni Satan mga kapatid within 1,000 years. Right, dito po sa tinatawag na bottomless pit. According to Matthew 16 verse 18, balik po tayo dito sa Hades na hell. Sabi po niya, itong hell na ito, ang Hades na ito, ay hindi kayang pigilan ang paglago at paglaganap ng tunay na church. Sabi ni Jesus Christ, I say also unto thee, that thou art Peter. Kausap niya po si Peter, at ang kanyang sinabi sa Apostle Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. No mga kapatid, nais ko pong inyong pansinin na itong hell na ito ay mayroon daw itong keys, at ang kanyang susi ay marami. Ibig sabihin po kasi, later on sa mga susunod na study natin, meron po kasing partition ang hell. Ang impyerno po ay may 3 bahagi. Okay, yun po ang panglima na topic natin, 3 parts of hell. Pero ngayon po ay nasa hell translated in the New Testament po tayo. So itong hell na ito ay Hades. Ang ibig sabihin ay the realm of the dead, mga kapatid. Right. So, ayon po sa Revelation 6 verse 8, and I looked, and behold, a pale horse. His name that sat on him was Death, and hell followed with him. And the power was given unto them over the 4th part of the earth to kill with sword, with hunger, and with death, and with the beast of the earth. So yung hell po dito sa verse na ito ay Hades, the realm of the dead. Pangalawang translation po ng salitang hell from the Greek word in the New Testament ay ang Gehenna, mga kapatid. Gehenna na ang ibig sabihin ay unquenchable fire. Yun po ang kanyang translation. So yung una po ay Hades, the realm of the dead. Yung pangalawa po ay ang Gehenna, the unquenchable fire. Right? Matthew chapter 10 verse 20, ganito po ang inyong mababasa. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Dito daw sa hell na ito, na unquenchable fire, Gehenna mga kapatid, ito daw ay, ang mapupunta rito ay both body and soul. Tatandaan po natin na sa panahon po ni Lazarus, ang rich man ay napunta sa hell, pero siya po ay kaluluwa. Etong Matthew chapter 10 verse 28 ay body and soul. So kailangan dumaan po muna sa resurrection ang mga soul na nandito. At saka sila ilalagay dito sa unquenchable fire na ito. Okay? Remember mga kapatid na itong lake of fire is the final destination of the lost soul. Ito po yung final destination ng mga wicked.
Yun po ang lake of fire na sila po ay mabubuhay maguli ayon sa Revelation 20, verse 11, 12, 13, 14, and 15. So yun po yung hell na tinutukoy na ang mapupunta doon ay soul and body. Right. Matthew 5:22, ganito po ang sinabi na salita ng Panginoon. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause, shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. Yung hellfire na sinabi po dito sa verse 22 ay tumutukoy sa Gehenna. Ang ibig sabihin ay unquenchable fire. Matthew 5:29 to 30. Ganito po ang pagkasabi, mga kapatid. And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Napakahalaga na tayo po ay umiwas sa hell na ito. Dahil ito po ay ikinumpara ng Panginoong Hesukristo na kahit na ang ating body parts na sobrang halaga sa atin, halimbawa po sa mata, kung ang dahilan na ikaw ay pupunta sa hell ay ang iyong mata, mas mainam at mas mabuti na tanggalin mo ang iyong mata at ikaw ay mapupunta sa hell na buo ang iyong mga mata. So napakahalaga po na tayo ay umiwas sa hell. Dahil kapag ikaw ay napunta rito, wala ka ng exit. Wala ka ng chance na lumabas pa sa hell na ito. Verse 30, sabi pa niya, and if thy right hand offend thee, inalimbawa ulit yung kamay, cut it off, putulin mo yan, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. So, gaano kahalaga ang pag-iwas sa unquenchable fire na Gehenna na hell, mga kapatid? Alam nyo ba na ang torment dito ay forever and ever? Kaya gayon na lamang po ang warning ng Panginoon na tayo po ay umiwas sa hell na ito. At paano ka makakaiwas? Ang paraan, ang daan, ang katotohanan at buhay ay ang Panginoong Hesukristo. Siya po ang kaligtasan ng lahat. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kailangan mo ng eternal life para hindi ka mapunta sa everlasting fire, mga kapatid. Yun po ang sinabi ng Matthew 18 verse 8 to 9. Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off and cast them from thee. It is better for thee to enter into life half or maimed, rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into everlasting fire. Napaka sakit nito, mga kapatid. Mas mabuti raw na yung kamay, yung paa, yung mata ay matanggal sa iyo kung ito man ay maging dahilan na ikaw ay mapunta sa impyerno. Mas mabuti pa na matanggalan ka ng mahalagang bagay at parte ng iyong katawan kaysa mapunta ka sa everlasting fire na ito. Verse 9, ito pa ang kanyang sinabi. And if thine eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with 1 eye rather than having 2 eyes to be cast into hellfire. Kasi napakaseryoso po nitong impyernong ito, sapagkat ito po ay walang katapusang apoy. Kaya napakahalaga ho na tama ang ating pananampalataya patungkol sa Diyos. Kasi ang nagliligtas sa tao, kapatid, kaibigan, ay ang pananampalataya. For by grace are ye saved through faith,
Kaya pag nagkamali ka sa iyong pananampalataya, talagang mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy na walang katapusan, walang hanggan. Kaya napakahalaga po na tama ang ating pananampalataya. Because it is faith that saves. Matthew 23, and we'll be reading verse 33. Ganito po ang masakit na sinabi ng Panginoon. Ye serpents, ye generations of vipers, how can ye escape the damnation of hell? It was spoken to the Israelites, to the Jewish people at the time when Jesus was on earth. He came into His own, and His own received Him not. At sabi po ng Panginoon, how can ye escape the damnation of hell? Ang impyerno po ay isang lugar ng damnation. Ang ibig sabihin ay kaparusahan ng kasalanang hindi napatawad. At dahil doon ay mapupunta sa impyerno ang kaluluwa ng isang tao sapagkat siya po ay umayaw sa kabayaran ng kanyang kasalanan at hindi siya napatawad sa biyaya ng Panginoon. Hindi po para sa tao ang impyerno na apoy na walang hanggan. Para po ito sa devil and his angel. Pero kaibigan, if you are going to reject the Lord Jesus Christ, that He is the Son of God, that He is sent by the Father to be manifested in the flesh, to be crucified and died on the cross of Calvary, and after 3 days, He will raise up, He will rose again to be your Savior. Kapag inireject mo ang Panginoong Jesucristo, wala nang magagawa ang Panginoon upang iligtas ka sa apoy na walang hanggan. Kaya habang may panahon ka pa, habang may pag-asa ka pa, habang may buhay ka pa, magsisi ka sa iyong maling paniniwala. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo, tanggapin mo at sampalatayanan mo ang God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost, at magpasaklolo ka sa Kanya, ikaw ay maliligtas. Napakahalaga na umiwas tayo sa apoy na ito. Mark chapter 9, verse 43. And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having 2 hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched. Hindi ho namamatay ang apoy sa impyerno. At ang kaluluwa ng tao ay hindi rin namamatay because God created man in His own image and breathed in His nostril the breath of life, and man became a living soul. Ang iyong kaluluwa ay isang buhay na kaluluwa. Ito po ay isang eternal na kaluluwa. Ito man ay mapunta sa impyerno, hindi ito mamamatay, masasaktan po ito ng walang hanggan. Ito man ay mapunta sa langit, ito ay magiging masaya sa buhay na walang hanggan. Kung ito ay mapunta sa impyerno, kaibigan, kapag ang iyong kaluluwa ay mapunta sa impyerno, ito ay susunugin araw-gabi na walang hanggan. Walang hanggan. Kaya doon, lahat ng mga yabang, lahat ng mga matatalino, lahat ng nagmamataas doon sa impyerno, ay wala na. Sapagkat sila ay sinusunog ng walang hanggan. Alam mo ba, na napakatalino mo kung sa gabing ito, ikaw ay magdi-decide na tanggapin ang Panginoon. Ikaw ay magdi-decide na magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo ang tunay na Diyos. Yun po ay ang God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Kaya, iwas po tayo sa apoy na hindi namamatay sa impyerno. Pangatlo po na translation ng salitang hell
from the Greek word Tartaro. Ito po ang ibig sabihin ng Tartaro na ito. Ito po ay ang pinuntahan ng mga angels nung Old Testament, mga kapatid. Kung maalala po ninyo, there was a time na ang mga anghel po ay nagkasala sapagkat sila po ay watchers. Ito pong mga anghel na ito ay nagbabantay sa mga tao. But dumating po ang panahon na sila ay nakisiping sa mga anak na babae at the time of Noah. At yun po ang dahilan kung bakit sobrang sama ng buong mundo. At yun ang naging dahilan na ubusin ng Panginoon ang kasamaan sa pamamagitan ng isang great flood. Ayon po sa 2 Peter chapter 2 verse number 4, ganito po ang inyong mababasa. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell. Ang hell po sa verse na ito ay Tartaro. Ang ibig sabihin, ito po ay prison of the angels that sin. And deliver them into chains of darkness and be reserved unto judgment. Yun po ang panahon na kung saan ay napunta itong mga angels na ito. Ayon sa Jude chapter 1 verse 6. And the angels which keep not their first estate, but left their own habitation, He hath reserved in everlasting chains under darkness, unto the judgment of the great day. Yung mga angels daw na yon ay sila po ay ikinulong. At ang kanilang kulungan, mga kapatid, ay darkness. Meron na ho kayong hint. Sa Bible, meron pong 3 outer darkness in the New Testament. At isa sa outer darkness na ito ay siyang kulungan ng mga angels na nagkasala in the Old Testament. Sila po ay nakakadenang inilagay rito. At kung inyo pong maaalala, in the 7 years Great Tribulation period, meron lalabas na galing ho rito. At dito sa lugar na ito rin po ay tinawag na bottomless pit. Meron silang king of the bottomless pit. So para magkaroon ho kayo ng konting hint, mga kapatid. So itong darkness na ito ay connected din sa outer darkness for Satan and for his demons. Ayon po sa Revelation 20 verse 3, si Satanas ay itatapon po doon sa bottomless pit at siya po ay ilalagay doon at lalagyan siya ng seal. Ito po ay mangyayari after the Battle of Armageddon, na si Jesus Christ ay bababa galing sa langit together with His angels and with the saints. So after that, matatalo po si Satan, kasama niya ang one world government, ang one world religion, doon po sa Mount Olives. At siya po ay ikukulong within 1,000 years in the bottomless pit. Revelation 9 verse 2. And He opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, and as the smoke of a great furnace, as the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. Nung binuksan po ang bottomless pit, merong lumabas na itim na usok. At itong usok na ito ay sobrang itim. Alam niyo po kung ano nangyari. Pinalabas po ni Satanas. Ito po ay tribulation period. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and upon them was given power as the scorpion of the earth had power. Merong lumabas. Alam niyo po ba kung sino ang mga ito? Ito po yung mga angels na ikinulong at sinabi ng Bible that they were prepared for the judgment of that great day. Ano po yung great day na yon?
yun po yung Great Tribulation period. Yun po yung Jacob's trouble. Yun po yung great day of the wrath of God. Kaya lumabas po sila at ang kanilang ginawa, and it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Alam niyo po ba kung sino ang kanilang papatayin at sino ang kanilang uusigin at sino ang kanilang i-murder? Yun pong mga taong walang seal of God, except the 144,000 na merong seal of God in their foreheads. Yun po ang kanilang pagpapatayin. Verse number 5. And to them it was given that they should not kill them, but they should be tormented 5 months. And their torments was as a torment of a scorpion when he striketh a man. In those days men shall seek death, they shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. At alam niyo po ba kung ano ang itsura ng mga demons na ito? The shape of the locusts were like unto horses prepared unto battle, and on their heads were as it were crowns like gold. Their faces were as a face of a man. Ang kanilang mga katawan ay katawan ng kabayo. At meron silang parang korona. At ang kanilang mga mukha ay mukha ng lalaki. And they had hair as the hair of a woman. At ang kanilang buhok ay mahaba na parang babae. Ang kanilang mukha ay lalaki. Ang kanilang buhok ay pambabae. Ang kanilang katawan ay kabayo. Talaga naman itong mga beast na ito. And their teeth were as the teeth of lions. At ang kanilang mga ngipin ay mga ngipin ng leon. And they had breastplate, at it were breastplate of iron. The sounds of their wings as the sound of chariots of many horses running to battle. And they had tails like unto scorpions, and there were sting on their tails. And their powers was to hurt men 5 months. So ganun po ang kanilang gagawin. Uulitin ko, ang kanilang mukha ay lalaki. Ang buhok nila ay pambabae. Ang katawan nila ay kabayo. Ang kanilang mga buntot ay parang scorpion. Ang kanilang pangil ay parang leon. Kaya kung sa panahon natin, yan ang mukha mo. At yan na ang feature ng iyong physical feature. Yung feature po pala na yan ay feature ng mga demons. Yung mukhang lalaki, tapos mahaba ang buhok. Tapos may pangil na parang leon. May buntot na parang scorpion. May katawan na parang kabayo. Hindi po maganda ito. Galing ito sa pinakailaliman ng impyerno na bottomless pit na Tartaro. Hell din po ang tawag. So, napakahalaga mga kapatid, tayo po ay magko-close na. Natatandaan natin, hell, Tartaro. Ito po ay lugar ng mga fallen angels. Ito po ay lugar ni Satan and his demons. Yung ikalawang hell, ito po ay unquenchable fire na impyerno na may apoy na balang araw ay itatapon sa lake of fire na talagang wala ng katapusan. At yung isa naman ay ang Hades, na ito po ay lugar ng mga patay. Isang trivia po ang aking iiwan sa inyo. Bakit nasabi ni David na hindi iniwan ng Panginoon ang kanyang kaluluwa sa Hades, sa hell? Dahil meron pong part ang hell, ang impyerno, na pinupuntahan ng mga Old Testament saints. Kung inyong maalala, sa past lesson natin, meron pong translation ng hell na Sheol, na ang translation ay grave. Doon pumupunta yung mga Old Testament saints.
In fact, hindi sila pumupunta directly sa third heaven. Kaya pagdating sa Luke, mapapansin ninyo na yung story ng rich man and Lazarus, yun po ang real picture na ang impyerno ay may tatlong bahagi. Kaya napakalaga na kayo po ay susubaybayan po sa mga pag-aaral natin. At ito po ay inyong i-cross-examine kung ito ba ay biblical o di kaya'y unbiblical. Napakalaga na alam natin yan, mga kapatid, dahil yan po ang magtuturo sa atin doon sa pinaka-final na last lesson, the three kinds of outer darkness in the New Testament. Para malinaw ang ating pag-aaral. So, bottomless pit, yun po ay tartaro. Yun po ay kulungan ng mga angels na nagkasala under darkness. At alam naman ninyo na sa katabi noon, na bottomless pit na yon, ang katabi noon ay impyernong may apoy. At sa kabila naman ay paradise, grave, Hades, the realm of the dead, na pinupuntahan ng mga Old Testament saints. Ngunit nung si Jesus Christ po ay na-resurrect, Matthew 27, sila po ay na-rapture. They go to the city of God. According to verse 51 down to verse 53 ng Matthew 27. Kaya napakahalaga na alam natin yan. Ang susunod po na lesson natin ay the three kinds of hell. Yung tatlong klase ng hell. At ang susunod ay three parts of hell and then three kinds of outer darkness. Kaya abangan po ninyo yung mga lessons na yan. Pero ngayon po, kung ikaw ay hindi pa saved, at ikaw ay nagdadalawang isip kung saan pupunta ang iyong kaluluwa at nakapanood ka ng broadcast na ito, at hanggang sa dulo ay napanood mo, baka kasi mali ang paniniwala mo patungkol sa Diyos. Baka ang paniniwala mo ay monotheism, delikado ka sa impyerno. Sapagkat si Jesus Christ ay hindi siya yung Ama. Yung Ama ay hindi si Jesus Christ. Hindi ho itlog ang Diyos. For there are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Yung one po na sinasabi ng Bible ay hindi po numerical. Yun po ay unity. Kaya napakahalaga na tanggapin mo ang Biblical Trinitarianism kasi delikado ang iyong kaluluwa sa impyerno. At ano ang iyong gagawin? Magpasaklolo ka sa Diyos. Kung kinakabahan ka ngayon habang nanonood, mas mahalaga na ikaw ay sigurado sa iyong kaligtasan, kapatid. Sumunod ka sa panalangin na ito. Ito ay panalangin ng pagsisisi sa maling pananampalataya patungkol sa Diyos. Acts 20:21. Repentance toward God and faith towards our Lord Jesus Christ. Kasi kapag hindi ka nagsisi, Luke chapter 13, verse number 3, I tell you, nay, but except you repent, you shall all likewise perish. Kahit tinanggap mo pa ang Panginoong Jesucristo at maling Kristo ang natanggap mo, ang nasa isip mo yung Kristo na yan yung Ama, at siya na rin yung Holy Ghost, nako, delikado ka. Blasphemy ang tawag dyan. Blasphemy po ang tawag dyan. Si Jesus Christ po ay iba. Iba ang isinugo, iba po ang nagsugo. Kaya po Trinity, tatlo na nagkakaisa. Tanggapin mo ang Trinity ngayong gabing ito. Sumunod ka sa panalangin na ito. Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Romans 10:13. And if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, i-confess mo na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. He is Lord, He is God. Thou shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Ikaw ay maliligtas. Kaya manalangin po tayo sa ating pag-close. Panginoon, ako po ay nagsisisi sa aking maling paniniwala. Tinatanggap ko po ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na inyong isinugo upang siya ay magkatawang tao
upang siya ay ipako sa krus. Mamamatay siya at mabubuhay maguli sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Panginoon, binubuksan ko na po ang aking puso't isipan. Tinatanggap ko ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos Anak na nagkatawang tao. Tinatanggap ko rin po na may God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Panginoong Diyos, pumasok po kayo sa aking puso. Bigyan niyo po ako ng buhay na walang hanggan. Ako po'y isang makasalanang tao na hindi kayang iligtas ang aking sarili mula sa parusa ng impyerno. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aking Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Mga kapatid, napakahalaga na alam natin ang Diyos na sinasamba natin. Napakahalaga na kilala natin ang Kristo na natanggap natin. At ang Kristo po ng Biblia, hindi siya yung Ama, hindi siya yung Holy Ghost. Siya po ay God the Son na nagkatawang tao. Sana po ay mabuksan ang puso't isipan ng marami. Napakahalaga po ng faith toward God. Faith towards our Lord Jesus Christ. Dahil pwede kang mapunta sa impyerno sa malimong paniniwala. It is faith that saves. For by grace are you saved through faith. Sa ulitin po, ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin John Rimos, Pastor of the Shepherds Independent Baptist Church, Manalim Simpo, Kinubaan, Negros Occidental. At ito po ang Shepherds Independent Bible Baptist Church, Sipalay City, in partnership with Pastor Juven Espartero at your service. Maraming pong salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat at magandang gabi. Salamat po.